Magandang hapon. Magandang umaga, magandang gabi. Hindi, ulit. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo. Siyempre, mula po sa Divine, sa Holy Spirit, kay God, sa Ancestor, sa Universe, Archangels, Angels, Ascended Masters, and of course, Elementals. Yan. So, this is just a quick reading. Hoping, no? This is just a quick reading. And gusto ko po magpasalamat muna sa mga patuloy po na sumusubaybay ng ating YouTube channel sa mga bago po mga subscribers. Maraming salamat po and God bless us all. And sa mga oils po, no? Sa mga oils po and even po sa mga amulets, no? Ako po makikiusap sa ngayon na kung meron pong gustong mag-order or mag-avail po nito is better after na po ng first Friday of the month, no? Para po mabasbasan ko po muna siya, tsaka mas malakas po talaga yung mga oils natin. Okay? So, maraming salamat po sa patuloy po na paniniwala po, lalong-lalo na po sa pag-avail po ng oil, no? Dahil talaga po marami po ang magagandang feedbacks sa oil, especially po sa mga tinatamaan po ng mga black magic, no? Magaling po siyang pangbaklas, magaling po siyang pagpagaling, especially po kung ang humahawak po sa inyo or ang gagamot po sa inyo is mga healers din po. And sa mga healers po is talagang ito is well tested na po, proven and tested na po ito ng mga healers na talaga pong nakakagaling ng mga pasyente po nila. And I'm so very thankful po at ginawan po ako at binigyan po ako ni God ng ganitong kakayanan para po makapag-share ng mga ganito pong panggamot. No? Pwede pong intake yan and pwede rin pong panghaplos-haplos. Okay? Sa mga may ubo, sipon, or any kind na may sakit po internal is pwede po siya. Isang drop lang po, hindi niyo po kailangang hindi niyo po kailangang ubusin. No? Hindi niyo po kailangang paglawain. No? Isang drop lang po, pwede na po yun. Okay? So, gagamit lang po tayo ng 2 cards. 2 or 3 cards. No? Kasi okay, 3 cards. Gamit po tayo ng 3 cards. Okay, so let us pray muna. Mahal na sa Kristo Ama, mahal na Diyos sa Masalangit, mahal na Birhen Maria, mahal na Santo Niño, pakipaspasan po ninyo na napakalakas sa kapangyarihan balang duguban na nangal balang Espiritu ang mga cards na ito para po makapagbigay ako ng mensahe sa akin pong mga subscribers, followers at viewers para po sa darating po na buwan na Mayo. Ano po ang expect nila sa buwan na Mayo ay parating po natin sa kanila kung ano po yung dapat paghandaan nila at ano po yung mga dapat iwasan nila. Ako po nananalangin din po na kami po inyong bigyan ng kaligtasan, ilayo po sa anumang kapahamakan, disgrasya sa kuna at anumang pong klase ng karamdaman na tukso at bigyan po ng kagalingan ng lahat po ng mga karamdaman, lalong-lalo na po yung may mga karga po ng spiritual. Maraming salamat po. Amen. May mga naka-ready naman po mga cards dito. So, if ever po na kailangan po nating parang ipalawakin pa po yung mga readings or kailangan po natin buklat ng cards, dito lang naman po siya sa harapan ko. But for now, dito po muna tayo sa ating mga to. Okay? So, ano po bang dapat nating expect? No? Actually, nag-reading na po ako yesterday, no, about sa month of May. Pero yun po kasi is merong patungkol din po sa matang April kung ano po yung mga pinagdaanan ng ninyo, no, ng April, and now is ano po yung mga dapat nating expect din for the month of May. So, ngayon po is parang palagyan natin part 2, no, ito, or kung ano po yung mga dapat pa nating expect at dapat iwasan natin sa buwan ng Mayo. No? Ano po ba yan? Meron po bang magaganap spiritually? Sa love, meron din po ba? So, tingnan po natin. Kasi today is, ano na po, no? Ano ba pecha ngayon? 30? No? So, 30 na. Okay, so let's see kung ano po yung sasabihin sa atin ng card, no? For month of May. Okay? Okay, so yung mga mag-a-avail po, mag-PM po kayo ngayon pero asahan nyo po na ipapapick up po yung mga ganyan
mga i-avail nyo po is on Saturday pa po or Sunday. So Monday na po ipaprocess ng JNT. Okay, amulets, mapa oil, no? Candles, ganyan. Okay. So, eto na ang first card natin, which is ang King of Swords, no? Is, sinasabi dito na kumbaga, parang mas kailangan mong maging um, mas matapang, no? Mas maging matapang, mas maging parang may paninindigan ngayon this month of May. No, parang kailangan parang wag kang magpakahina, wag kang parang alam mo yung iwasan mo yung mga duda, mga ganyan or yung pagkakaroon mo ng parang problema is hangga't maaari isang tabi mo na lang muna. Kailangan mo maging mas ano dito, mas matapang, mas focus ka sa mga goals mo or sa missions na meron ka para mas magkaroon ka ng kasi sa pamamagitan ng gano'n, yung pagiging bravery na meron ka, yung pagiging tough mo, is ito yung way din na para magkaroon ka ng continuous no na rewards or blessings from God no para hindi po nagkakaroon ng mga delays or blockages dito sa mga marireceive mo sa buhay mo. Ano na yan, in general na yan, mapa-love, mapa-spiritual, physical, mental, emotional, lahat na po yan. Kailangan po nating mas tapangan, kailangan mas mabuo po ang loob natin ngayon kumpara nito mga nakaraang araw, nakaraang buwan, or what, okay? Okay, so what else po? Oops. Okay, so next is Six of Swords, no, which is andito yung kailangan mo talagang mag-move ahead. And kung sa healing, no, ikaw is actually andito, parang andito rin yung sinasabi na kailangan mong maging prepared, no? Pwede kasi mag-travel ka somewhere, no? Dito sa Six of Swords, is pinapaka dito na parang mas magiging kalmado na ang lahat, mas magiging maayos ang lahat, mas magiging smooth na lahat ang mga pangyayari sa buhay mo this month of May. Compare mo nitong month of April, parang nagkaroon ka ng delubyo or parang nagkaroon ka ng maraming trials nitong month of May. Pero this month of April. Pero this month of May is andito na yung maraming changes into positive naman po lahat. So andito rin yung sa mga healers, no, continuously is andito yung kailangan mong ituloy-tuloy yung mission mo na yan na binigay sa'yo ni God. And kung sa mga meron naman pong mga karamdaman dyan na spiritually na atake, no, is na andito naman po yun, talaga pong kayo is nasa healing period na or andito na yung talagang healed na po kayo or mahi-healed po kayo, okay? Okay, so yun. So kailangan mo lang talagang still no yun nga sinabi ko kanina na kailangan lang mayroon kang tapang dito, buong loob, no, paninindigan. So ang kailangan mo lang dito is continuously yung ganong attitude mo or behavior mo is idire-diretso mo lang no or tuloy-tuloy mo lang. Okay? So just move forward kasi andun ka na eh. No, yan na yun eh, nasa posisyon ka na eh. So, wag mo sayangin. Kasi, again, as a healer, andito yung marami po talagang gustong magkaroon ng ganyang kakayanan. No? But then, andito yung ikaw is the chosen one or an earth angel na binigyan ng pagkakataon ni God na talaga namang bigyan ng ganyang kakayanan na marami ang naghahangad. No? So, always be thankful and always move forward nun. And yung pag-move forward mo, yung be sure na nandito yung galing sa puso lahat ng mga pagtulong mo, ang pagbibigay mo, ang paghihil mo, yung gano'n na talagang andito yung concern. No? Hindi yung basta ka lang nakagamot. Hindi yung basta sabihin natin nakaka-comfort ka, pero mas maganda yung talagang binibigyan mo rin ng time yung mga pasyente mo or yung client mo once na nakaharap mo na sila. Yung mga gano'n, no? Okay, so what else? Okay, so we have the Six of Coins, no? So dito is a charitable giving, no? Shared wealth and generosity. So dito po kasi talaga, no? Sinasabi ko na nga po sa inyo na kailangan nyo pong mag-move ahead or mag-move forward, no? Dahil you are totally healed or you're andito na ka sa healing point or parang andito ka sa healing stage, no? Na pagaling ka na eh. Or pagaling ka na, no? For some of you is magaling na and for some of you is andito pa sa process, no? Or andito pa sa hini-healed ka pa lang, no, ng Holy Spirit, ng Divine, ng Universe, no. But then, andito nga yung sinasabi na dahil nga dyan sa parang pagbibigay mo ng magandang magandang attitude, no, or parang dito ka sa positive attitude na ibinibigay mo sa karamihan, hindi lang sa sarili mo, hindi lang sa pamilya mo, kundi sa pangkalahatan, is andito talaga yung
ang dami mong ang dami mong marireceive na blessings. That's why nandito yung kailangan po nating i-share, no? Andito kasi yung charitable giving na which is talagang mamimigay at mamimigay ka, lalong-lalo na sa mga needy. Lalo na talaga sa mga halos talagang gipit na gipit sa buhay, no? So, andito yung kailangan natin maging generous, no? And andito ka naman talaga kasi generous ka eh. That's why yung pagiging generous mo, pagiging giver mo, is talagang andito yung talagang plenty of uh, blessings, no? Ang dami. Ang daming blessings talaga na, na darating sa'yo. Ganun. Okay? So, let's see kung ano pa ang ibibigay na mensahe sa inyo. Hoping na wala namang kumontra, no? Okay, so we have the hangman. So now is andito yung sinasabi na, again, syempre, meron po nga po tayo pinagdaanan ng month of April. So ang kailangan lang po talaga dito is isurrender po natin lahat na yan. Alisin na po natin yan, yung mga hatred na yan. Ano? Kasi hindi po makakatulong talaga po sa atin yan. Mapa physical, spiritual, mental, emotional, and financial. No? Hindi po makakatulong sa atin yung mga ganyang attitude na nakikimkim po tayo. So better na i-release po natin yan, i-surrender po natin yan, and move forward, no? Move on tayo, no? And doon po tayo, isipin po natin lagi yung positive, no? Kung halimbawang meron man kayong parang hindi naging maganda talagang kalagayan itong month of April, then ayusin po natin ngayong month of May. Or ngayon pa lang, no? Ngayong katapusan ng buwan ng April is ayusin na po natin. And then, i-welcome po natin yung in May ng full of happiness, full of peace of, alam niyo, peace of mind, love, ganyan. No? And kaliwanagan, of course, no? Huwag natin kakalimutan na magbigay ng atensyon, oras kay God, no? Kasi siya po ang kumikilos sa buhay natin, araw-araw, oras-oras. Kung ano man po yung kinikilos natin, ano man po yung nakakamtan natin, lahat po yan galing sa Panginoon. Mapapositive man yan, mapapanegative man yan, is lahat po galing kay God yan. That's God's plan para po tayo ay magsitino, magsiayos, no? At bumalik po ang loob sa Kanya. Okay? So, what else? We have the Two of Wands. So, now, dito sa Two of Wands, no, is kailangan nyo lang po parang, yun nga, meron din dito, no, sa surrender, and dito sa the Hangman and the Six of Swords, and now we have the Two of Wands, is almost the same dun sa dalawang cards na yun. Kasi, ang kailangan mo dito is, i-embrace, no, kung ano yung nagbabago, kung ano yung changes sa buhay mo, na for sure naman is maganda. So, ito yung i-embrace mo, no? Tapon mo na, ibasura mo na yung mga pangit na nangyari sa iyo nito mga nakaraan. No? So, dito tayo sa positive, dito tayo sa magandang buhay na ibinibigay ngayon ni God. I-embrace natin yan, i-welcome natin yan para dire-diretso po yung flow, no, ng abundance, prosperity, love, peace, and harmony dito sa ating pamilya. And hindi lang sa pamilya, sa iba pa, sa iba pang aspeto, no? So, personal power is talaga nasa sa'yo din, ano? Kasi power ka eh. No, you're kakaiba ka. You have the uniqueness. No, talagang andito yung solid, no? Yung ibinigay sa dito na gifts and abilities si God is talagang to the highest level, to the highest rank. Kaya parang alam mo yon, marami ang maiinggit sa iyo, maraming nai-intimidate sa iyo, at maraming ano ba yung tawag doon? Parang hindi naman sa duda, pero parang andito yung na-amaze. Yun, na-amaze sila sa'yo. So, yun lang naman ang pwede kong i-ano sa inyo na lahat po ng mga past experiences na talaga namang ikinalubog ninyo o hindi naging maganda ang outcome, tapon nyo na po yan, basura nyo na po yan, i-welcome nyo na po yung bago. Kasi andito na po yung binigyan na po kayo ng new transformation or new beginning ni God. So, ito po yung kailangan nating i-welcome. Okay? Alam nyo lahat naman po, no, is may pagsubok. Kasi po, kung hindi naman tayo bibigyan ng pagsubok ni God, hindi po tayo magiging mitibay, hindi po tayo lalakas. No? So, kung ano man po yung binibigay na pagsubok sa atin ni God, is alam niya, no, na alam niya kung paano mo lulusutan yan. Smart ka eh, diba? Smart ka. Okay? So, we have the Two of Swords, no? So, now is, andito yung parang, meron kang mga bagay-bagay na parang, ito yan. Okay, so meron kang parang mga bagay-bagay na andito yung
gusto mo siyang i-ignore, no? Parang ayaw mong malaman kung ano talaga yung totoo. Pero actually alam mo yung totoo, pero ayaw mong kalkalin o ayaw mong alamin talaga, as in literally alamin ng totoo. Parang sa'yo kasi is more on intuition or more on talagang iniisip ko lang na may ganito, ganyan, pero wala kang evidence, no? Wala kang ganon. Pero andito yung talaga nag-iisip ka, ang confusion na nandito na, totoo ba to o hindi? No? Ah, andun yung mga doubts eh. No? Andun yung marami kang pinagdududahan sa mga nangyari sa'yo this past few days, past few months, no? Pero, since nandito na nga yung sinasabi na i-surrender mo yan, ano, and try to sacrifice, no? Kasi and andito yung baguhin mo din, parang alisin mo yung mga, for sure kasi meron ka din mga pagkukulang sa mga nangyari, no? So, ang kailangan mo dito is punuin yan para magkaroon ulit ng magandang kalalabasan. Yung gano'n. Yung para hindi na ulit maulit yung mga ayaw mo nang nangyari sa iyo itong mga nakaraan. No? Ano-ano ba yan? No? So, kung ano man yan, kung sa love man yan, personal mo man yan, no? So, hindi na para maulit. Kasi natuto ka na dito sa mga nakaraan. So, ngayon, ang kailangan mong gawin is ah, mas pagtibayin talaga, panindigan mo kung ano yung sinimulan mo ng baguhin. Kasi para din naman sa ikagaganda yan ng pamumuhay mo nitong mga darating pang araw. Itong darating pang buwan, darating na taon. So hopefully, panindigan mo rin yan kung ano yung changes na ginawa sa'yo ni God, panindigan mo. And always ask guidance kay God para hindi na uli, no? Hindi ka na uli manamlay, hindi ka na ulit mawala ng pag-asa, hindi ka na ulit mag-isip ng mga kung ano-anong hindi maganda sa sarili mo, especially, no? And sa paligid, sa mga nakapaligid sa iyo. Okay? So, meron ka mang mga tough choices, no? Pero andito yung, alam ko naman na, andito yung, nag-a-ask ka pa rin, still, no? Always, no? Ng answer, no? Kay God. Which is, dapat talaga ganun para hindi tayo naliligaw or hindi tayo napapahamak, no? Lagi natin kakausapin po dito ang Holy Spirit, ang God, para po bigyan na tayo ng tamang kasagutan. Okay? Okay, so what else? Yes. Okay. So now is, andito ngayon yung dahil parang, alam mo yon andito na yung pagbabago, andito na yung puro na positive na lang yung papasok sa isip mo, and andito yung paninindigan mo na yung pagbabago, yung transformation mo, yung new beginning mo, renewal, no? So, now is andito ngayon na maraming papasok na mga new ideas sa isip mo. Kasi andito yung naputol na lahat eh. Or andito na yung tinatawag na freedom, no, dun sa mga nangyari sa iyo this past few months or maybe last month lang, no. So ngayon is maraming changes ang darating sa buhay mo. And now is andito ngayon yung marirealize mo ngayon kung ano yung sinasabi dito na parang meron ka mga tough choices, and dito kayong parang mga duda mo, and now dito is malalaman, especially this month of May, no, is malalaman mo talaga kung ano yung totoo, and marirealize mo na yung mga gano'n na parang yung mga doubts mo is just an illusion, no, pwedeng gano'n, no. Okay, so what else? So, we also have balance. Yes, no? Kailangan mo lang talaga dito magkaroon ng balance, no? Para magkaroon ka ng harmonious life, no? Kailangan mong balansehin lahat. Kung ikaw is um, uh, may pamilya, and at the same time meron kang career, like meron kang employee ka or a healer or tarot reader, so kailangan balansehin mo yan, kailangan alamin mo yung paano yung time management na gagawin mo, no? Kailangan alam mo kung anong oras ka magiging nanay, anong oras ka magiging tarot reader, anong oras ka magiging healer, at anong oras ka magiging, para alam mo yun, employee, ganyan, no? So para maging maayos, no? Maging maayos ang lahat at hindi kayong uh, magraratel, no? O hindi kayo magiging aligaga sa araw-araw kasi nakakapagod po yun. Mas maganda po yung nagtatrabaho tayo or nandito po yung binibigay po natin, or ano ba itong ginagawa natin po yung missions na binigay sa atin ni God ng nag-i-enjoy lang po tayo. Hindi yung may pressure, hindi yung parang pag ayaw mo pero kailangan, so ganun gagawin mo. Pero mas maganda po yun kasi bakit ka napapagod? Kasi nga hindi mo alam or hindi mo inaayos yung time mo, parang pinapatong-patong mo. Andun yung pagiging parang, ang tawag doon, multitasking, no? Pero yung pagiging multitasking mo rin is kailangan one at a time, no?
Hindi po pwede yung pagsabay-sabayin mo, gano'n, no? So, like me is, paghi-healing ko po ngayon, 'no, ngayon summer, 'no, is talaga pong sa gabi lang. And the rest is yung from morning to, 6 PM or hindi, or 4 PM is nasa family ako. The rest, after no'n kasi nagpe-pray po ako ng 6, so natatapos ako ng mga 7:30, 8. So, yun is time ko na for reading and healing, gano'n po. Tas orlock na, gano'n. Ay hindi, reading, ito ganito, upload. Okay? Okay, so what else? The world is yours. Okay, so now we have the completion, no? And talagang this is the end of the cycle. So kung meron man kayong pinagawan like rituals or meron kang pinagamot ang mga kamag-anak nyo, even sarili mo kung pinagamot mo, then eto na, nasa healing period ka na. And you, for some of you is talagang andun na sinasabi ko nga kanina, na healed na kayo, and for some of you is talagang andun na. So, eto pong sinasabi ko nasa process po yung healing o yung pagiging magaling mo o gagaling ka na pinaprocess pa. Ito po yung mga tipong nire-ritualan po, no, na nagpapa-ritual po kayo sa mga healers. Kasi po ang ritual, kung halimbawa pong ang pasyente niyo po is may ritual, hindi po naman agad-agad nababaklas yan. Hindi po nakuha sa isang pitikan yan. Meron man po nakakagawa ng ganyan. Like, nababaklas po, no? Ngayong araw, pero babalik at babalik po yan. Ritual po yan, eh. Hindi po yan basta-basta naaalis. Binabalikan po yan. Unless po mategi bells nyo po yung gumagawa. Ganun. Pero, ganun pa man, wala po tayong rights, no, para manakit. So, still, let go, let God po tayo pagdating sa ganyang decisions, no. Ako po talaga isa papagaling lang, and for now is hindi pa po ako talaga ina-allowed, no, ni God. Pero, I'll try, no. Hindi pa po kasi ako nakaka-encounter ngayon ng, sa ngayon, at this month. Ewan ko lang po ngayon, month of May, kung meron po akong ma-encounter na mga black magic. So, ngayon po, no, meron po ako nitong mga nakaraan. Actually, nagpapa-ritual po yung iba. So, na-process po yun. Okay? Hindi po ganun kadali. Yung iba po talaga nagpapaalaga. Para lang po din na sila balikan. Okay? Okay, so next card tayo. So, let's see kung ano meron dito for the month of May. So, sana may lumabas ito about love, no? About dun sa love, about dun sa partner mo, husband mo, wife mo, kung ano ng status nyo pagdating ng month of May. No? Kahit pagpasok pa lang ng month of May, ano ba ang sasalubungin ng itong person mo? Na nagkaroon kayo ng siguro problema this month of April or March, gano'n. So, let's see. First card is date. Wow, meeting someone new, dating, get back out there, plan and set a date. Okay, so ito yung parang, kung dati parang ikaw siguro yung laging nag-a-ask ng date, nag-a-ask ng parang na lumabas, no? Na magkaroon kayo ng bonding. This time, ito ng person mo ang mag-aaya sa'yo for a date, for bonding, for babe time, mga ganyan, no? So, magpapakasweet na ngayon tong person mo. Diba? Okay yun na. Maganda ang pasok ng May. Hopefully, And we have the girl talk. So, dito sa girl talk is, magkakaroon ka rin ng mga time now with your old friends maybe, or for some persons na talaga nagkaroon ka ng talagang closeness, pero andun yung, siguro nawalan kayo ng time before, maybe dahil nga sa pagka-busy mo, pero ngayon, month of May is, parang you'll make sure na mabigyan tong time tong mga ito, tong mga friends mo, kasi parang andito yung, sinasabi na nakapag-move on ka na, or parang andito yung masaya ka na. So parang gusto mo dito is a celebration. And now we have the love here, the love card. So dito sinasabi na yung meron sa inyo ng person mo is andito talaga yung unconditional love, no? So nandito ngayon yung passion, no? Affection and attraction nyo sa isa't isa. So love is all around, no? Good for you. So, hoping na magtuloy-tuloy na itong love na meron kayo. Kasi alam ko na itong love na to is parang, ano to sa'yo big deal. No? Parang, itong person mong na ngayon na ito is nagbibigay din sa'yo ng strength, and at the same time, pagka talagang hindi maganda ang buhay nyong dalawa is andun yung lumalaga pa ka din, or parang nag-stop na lahat sa'yo. Ganun.
Okay? So we have not today. Okay, so not dealing, hurt, avoiding a conversation, call person, boundaries, still angry. Okay, so andito pa rin yung talagang ano, no, hindi naman kita masisisi kung medyo malalim. Siguro andun pa rin parang may lamat, no? So talagang pag halimbawa nagkaroon ng betrayals, nagkaroon ng cheating, nagkaroon ng third party, no? Or andito yung, kahit sa friends, no, betrayals, no? So andito yung talagang meron pa rin, may sama ka pa rin ng loob, pero kailangan mo na 'tong i-ano nga, i-let go. I-let go, let God mo na 'yan para at least makahinga ka na rin and makakilos ka na rin ng mga dapat mong ikilos. 'Di parang yung ikaw is lumabas na ulit kasi ang nangyayari sa'yo dahil sa anger, 'no, dahil sa hatred is nandito yung hindi ka rin makakilos ng ikaw. Yung talagang ikaw, yung natural na ikaw, hindi mo mailabas kasi nga andito yung tahimik ka, nagmumukmuk ka, hindi ikaw yun eh, kasi jolly ka, smart ka, sweet ka, so yun yung ilabas mo, no? So, just ignore it, no? Parang, i-let go, let God mo yung mga ganyang pangyayari. Again, kung kayo po eh talagang, gusto niyo pong mabago po ang buhay ninyo, gusto niyo pong magkaroon ng peace of mind, gusto niyo pong magkaroon ng blessings from God, no? Kailangan niyo po talagang i-release lahat ng galit. Hindi po yung makikipagplastikan kayo. Mapapartner mo man yan, mapamagulang mo yan, pinsan, kapatid, ano pa ba, kapitbahay, kailangan po alisin niyo po yan. Mag-focus po kayo para po yung mga blessings na gusto niyo dumating sa buhay niyo o yung mga minamanifest ninyo especially is makamit po ninyo. Kasi mahirap po yung nagmamanifest kayo pero puro kayo galit dito. Wala pong silbi. Bini po ang universe sa ganyan kung hindi po kayo marunong mag-release ng galit. Kaya po mas maganda kung nagma-manifest kayo pero yung heart po ninyo is ang daming space, no? Ang daming space para magmahal, ah, mag-share, no? Para at least, 'di ba, marami paglalagyan ng universe, no? Marami. Yun po yun. Okay? Wag po kayong umiwas. Ang kailangan nyo po dito is makipag-communicate. Okay? Or makipag-usap. Okay? So, now is we have the cassette. So, now is andito yung parang, yun yung isa sa mga reasons, no? Kung bakit parang minsan ayaw, parang natatahimik ka, parang nabigla ka nagmumukmo. Kasi andito yung parang na nare-recall, no? Or nare-reminisce mo, or parang andito yung iniisip mo yung mga nakaraan na mga nangyari sa inyo nitong person na to. So, yun yung isa sa mga dapat mong hugutin. Yun dapat mong sunugin. Yun ang dapat mong alisin sa pagkatao mo. Yung ungkat ka ng ungkat ng nakaraan. Alisin mo na yun. No? So, andito yung, again, sinabi din naman ng card mo yung kanina, kailangan mo mag-move forward para maka ano ka na, yung makakilos ka na ng tama. At may isagawa mo ng tama din yung mga ginagawa mo. Nang wala kang iniisip, nang wala kang ano mo yung worries, no? Maaalis yun pagka ganun ang ginawa mo. Okay? Okay, so what else? Last card. Thank you. Kisses. So, again, no? Dito rin siya tumapat sa love, no? Sa unconditional love. And now we have the unconditionally loving, giving, and receiving affection. So, falling in love. No? So, yun na nga. So, kung halimbawang yung mga galit po ninyo, inis po ninyo, selos po ninyo, yung mga ganyan is maaalis, no? Is, ang mangyayari po sa inyo is talagang andun yung loving, giving, and receiving affection is na andoon. Solid po yun, no? So, ang mangyayari po dito, andito po yung workout na po nitong partner nyo yung, or person nyo yung mga pagkakamali niya, or pagkukulang po niya. Pero kung kayo po ay sarado, wala rin po mangyayari. Go with the flow. Kasi po parang, sa'yo parang paulit-ulit ka lang na ganito, ganyan. So, parang walang changes, ganito, ganyan. Bigyan niyo po ng changes. Bigyan niyo po ng chance pala. Sorry. Bigyan niyo po ng chance na magbago na magbago. Forgive and forgive and forgive and forgive. No? And yan yung magbabago at magbabago. Mauumay din po yan. Huwag po kayong sumuko. No? Kasi po si God, di naman po tayo sinukuan. Si Jesus Christ, hindi po tayo sinukuan. No? Hindi sila sumuko. Patuloy po nila tayong pinaglalaban sa mga demonyo. Isinave nga po tayo, di ba? Tao lang po tayo. Kailangan po natin mag-forgive habang buhay pa po. No?
Kailangan po natin na magpatawad sa mga taong umaabuso po sa atin. Kasi may Diyos naman po na magbibigay ng judgment or justice sa mga pinagagawa nila sa atin, sa inyo. Okay? Hoping po na i-adapt nyo po yung mga sinasabi ko na gano'n. Kasi po napakalaking tulong po nung kumakawala yung mga galit natin sa puso natin. Then, mga ilang araw lang po may marireceive kayo ng mga blessings talaga. Kailangan lang po yung pag-release po natin ng mga galit, ng magbibigay tayo ng forgiveness sa mga tao, is galing po dito. Hindi po galing sa ilong, hindi po galing dito. Kailangan po dito galing. Madali po magsalita na, hindi, napatawag ko na yun. Napatawag ko na po yun, madam, bakit ganito pa rin ang buhay ko? Ganito. Hindi kasi galing dito. Galing lang dito sa bibig. Mabuka mo lang ang bibig mo, pero ang totoo, may galit ka pa rin dito. Alam mo yun sa sarili mo. Kaya yung blessing sa'yo, pigil na pigil. Kasi sinungaling ka. Ganun lang yun. Diba? Ay, bastard na pala yun. Okay. So, dito na tayo sa ating taro. So, what else? What else? You know, I'm sleepy na kasi it's 1:46 a.m. here in the Philippine Area Responsibility. So, kailangan po natin talagang always be honest. And wag po tayong abuso. Okay? Okay, so let's see. Oops, ano yun? One is, ano to? Nine of Wands. Nine of Swords. And Three of Cups. Wow. So now, alam mo, kung ano man yung pinagpuputok ng butsi mo, kung ano man yung mga iniisip mo na negative sa buhay mo, once na ito, again, uulitin ko lang, no, na talagang ito is mangyayari to this month of May. No, na talagang, this is from your past naman, na parang andun yung marami ka pa rin iniisip ng mga negative about your person, about do sa mga paligid mo sa tao. So now is, andito ngayon yung, since andito yung Three of Cups mo, is andito yung parang no worries at all. No? Kasi God is good, God is there para i-resolve lahat. Andyan siya, tutulong sa'yo. Universe na andyan, ancestors mo is na andyan, spirit guides mo is na andyan, even yung mga chikiting mo na mga elementals is na andyan para tulungan ka, para i-resolve or para ibigay yung gusto mo sa buhay mo. Especially pag patungkol ito sa pamilya mo. Protection, nako, no doubts, bibigay nila sa'yo yan. Kasi divinely protected ka. And earth angel ka dahil yun. So, walang pwedeng mag-harm sa'yo. Nobody, no one. Okay? Okay, so let's see. Ano pa? And we have the Two of Swords. Okay, so since ito, no, is, parang ang pakiramdam mo is, for sure naman, hindi mo ito nararamdaman na halimbawa parang na nag-iisa ka, ganyan. Hindi eh. No? So, dito sa Two of Swords, no, pinapakita lang dito na even parang ang pakiramdam mo is, or parang sa pagkakaalam mo is nag-iisa ka, physically, no? Pero spiritually is talaga namang parang isang community na ang nandiyan sa tabi mo sa dami nila na nagbabantay sa'yo, na nagbibigay ng protection sa'yo. So kahit na sino is hindi ka nila pwedeng saktan. Yung mga hindi nakikita, yung mga hindi nagpapakita sa'yo, yung mga demonic entities and or forces na nandiyan sa tabi-tabi, hindi nila maisasagawa yung gusto nila sa'yo. Kasi napapiligiran ka ng mga spirit warriors, no, archangels, ng ascended masters, even yung mga elementals mo is powerful, no? So, hindi sila para ano mo yung tipong makasingit. Hindi eh. Napakalabo. Hindi sila makakasingit, no? So, ang kailangan mo lang talaga dito is trust them, no? And always have faith na kaya mo. Kahit na nag-iisa ka, kahit wala ka pang grupo, wala ka pang team, is na andyan yan para sa'yo. Andyan sila sa'yo. What more pagka nabuo na ang team mo. Dahil alam ko, for some of you is meron na pong mga tinuturuan or meron pong mga galamay na or team no, or grupo na meron as for healers. No? So, advice ko lang sa inyo is ipagpatuloy nyo yan and make sure na
ibigay niyo yung best nyo rin, no, na i-share kung ano yung mga na-receive nyo na mga hiwaga, no, sa mundo ng spiritual, i-share nyo rin po sa iba, no, para po mas marami po, mas maganda. Kasi po ang mga mangko, no, ang bilis mo nila magparami, para po sila mga gremlins na kahit hindi po umuulan, daig pa nila gremlins. Kasi kahit hindi po umuulan, dumadami sila. So sana tayo rin po, no? Tayo rin po. Sa mga nakakaalam po dyan na meron na po kayong mga kakayahan, especially po sa mga nagpa-reading sa akin, I'm praying, no, na magkaroon po kayo ng takang para po tanggapin, harapin, at panindigan kung ano po yung ibinigay sa inyong gifts and abilities na napakadalang pong bigyan ni God. No? So, hopefully po na mabigyan niyo po ng time at nabigyan niyo, I mean, time na pag-isipang maigi kung ano po yung binigay po sa inyo na God. Mapapansin niyo naman po yan eh. Bakit po hindi kayo nagkakaroon ng growth sa ganitong kumpanya? Bakit hindi po kayo nagtatagal sa isang trabaho, sa isang ganito, ganyan? Kasi iba po yung purpose ninyo. Iba po yung gustong gawin sa inyo ni God. Kung bakit hindi po kayo nagkakaroon ng growth doon, parang hanggang doon na lang kayo, meron pa pong iba na ibang purpose, no, si God sa inyo na ibinigay na kailangan niyo pong i-embrace, kailangan niyo pong tanggapin, no. So hoping po na magkaroon po ng kaliwanagan ng inyong mga isip patungkol po dyan. So month of May, no, para isa-summarize po natin to, no, is kailangan niyo lang pong mag-move forward, no? Tapon niyo po lahat ng mga nakaraan, nitong mga nakaraang buwan, nitong April, alisin niyo na po yan dahil inaayos na po ni God yan. Para po talaga totally magkaroon po ng happy family, harmonious family, blissful life. Andiyan na po lahat, no? So, kung protection at protection po ang gusto ninyo, bibigay at bibigay po sa inyo. And actually, nasa inyo na po ngayon yan. Ang kailangan nyo lang po dito is paniniwala, no? And alagaan po sila. Maniwala po kayo sa kanila. Dahil andyan po talaga sila para iligtas kayo sa lahat ng kapahamakan. Hindi lang po ikaw, pati po lahat ng mahal mo sa buhay, lahat ng konektado sa iyo, ililigtas at ililigtas nila. Amen? Maraming salamat po. And sa mga naka-resonate at hindi pa po nakaka-subscribe, please click po ang subscribe button, then paki-like and share, and click nyo rin po yung notification button para po updated po kayo sa mga readings natin. Okay? So, let us pray. For healing na po tayo. Okay? So, bow your heads. Maraming salamat po and God bless. Bye!